Welcome to Donmar TV News Channel. Ikinababahala ngayon ng isang political strategist ang umano'y ganti ng administrasyon sa mga kritiko. Kung bakit, narito ang balita ni MJ Malihar. Itong ating environment today, hindi ka nakakasigurado kung ano ang ganti ng administrasyon. Nakita na natin yan. Yung pattern na yun, nakakabahala. Ito ang reaksyon ng political strategist na si Professor Malutikia sa panayam ng SMN News kaugnay sa investigasyon ng Senado hinggil sa issue ng PIDEA leaks. Sa hearing, pilit na sinisira ang kredibilidad ng dating PIDEA agent na si Jonathan Morales na siyang tumipa at pumirma sa nag-leak na pre-operations report noong 2012 kung saan target sa operasyon sino ay Senador at ngayon Pangulong Bongbong Marcos. Bukod dyan, pilit na pinapaamin si Morales sa kanyang confidential informant, bagay na ayaw aminin ni Morales dahil sa posibleng niya itong gantihan at patayin. Hinangaan naman ni Tikia ang paninindigan ni Morales sa kabila ng mga pinagdadaanan nito ngayon. Maaalala na ilan sa mga bumangga sa kasalukuyang administrasyon ay naalis sa pwesto at nakaranas ng panggigipit. Kabilang dyan si Cagayan Governor Manuel Mamba na naalis sa pwesto, Davao del Norte Governor Edwin Hubahib at Cebu City Mayor Mike Rama na pinatawan ng preventive suspension matapos magsagawa ng maisog rally sa kanilang mga lugar. Gayon din ang nangyari sa SMNI na nahaharap ngayon sa indefinite suspension mula sa National Telecommunications Commission. Tingin tuloy ni Tikia, Walang declaration ng martial law pero unti-unting sinisikil ang ating karapatan. So, yun ang nakakalungkot. samantala upang matuldukan na ang PIDEA leaks at kung gumagamit nga ba ng illegal na droga si Marcos Jr., hinamon ni Tikia ang Pangulo na magpa-hair follicle drug test. I think the President should be able to answer that once and for all. Kasi that's the only thing people are asking eh. Kung hindi sasabihin ni Morales kung sino yung CI niya at hindi natin makikita yung folder, thereby hindi natin makikita yung sworn affidavit ng mga CI niya. The other thing is really for the President to take that hair follicle test. Dagdag pa nito, nagdudulot ng pagdududa sa publiko ang mga pasya ng Pangulo dahil sa drug issue nito. Yun ang doubt ng tao eh. Kasi kung ikay gumagamit pa ng cocaine, anong impact nun sa isang Pangulo? Yun eh. Yun yung namimiss. Hindi dapat tawanan dahil yun ay personal na bagay na kailangan mong pakinggan at gawin dahil ang taong bayan ang nagsasabi. Sa huli, naniniwala ang veteranang si Tikia na hindi makakausad ang Pilipinas sa estado nito ngayon kung pilit na tatanggi ang Pangulo na harapin ang drug issue nito. This is a live pulburon test challenge. Okay? Pero dahil itong bangag noon, bangag ngayon na presidente, ayaw niyang magpa-pulburon test. At ayaw natin actually ng urine test. Pero kasi ako, hindi naman ako drugay. Hindi naman ako addictus benedictus. At for the sake ng transparency, para i-challenge natin si Kuting, bumili ako ng dalawang klaseng rapid pulburon testing. Ayan po. Okay? Ayan. Okay? Ito para lang sa favorite ni Kuting, isa lang siya. Alright? Okay, isa lang yan palangga. Tapos, ang sabi dito, sa pulburon test challenge, mga palangga, ano yan? Maging porn. Grabe, no? No, okay. So, ang nakalagay dito, mga kababayan, okay, what's included? Binasa ko na actually ito sa internet. What's included? Okay, individually wrapped drug, confirmed urine specimen cup. Okay, instruction. Okay, 1 confidential confirmation ID label, 1 plastic sealable bag, 1 pre-addressed mailing box, and for confidential laboratory confirmation for preliminary positive results. Okay? Ito ginagamit sa mga clinic, kaya there is no such thing as 2 minutes from the process pa lang. Ito, 3 easy steps. Nakita niyo ba yan mga kababayan? Collect, okay, securely seal, and read results in 5 to 10 minutes. So, ayan daw, kapag the double bar, ayan nakita niyo, negative. Okay? Kapag isa lang, positive. So, kapag ganyan ang pwesto, invalid. Tignan natin.
So, itong test na to ay katangi-tangi lang sa favorite ni Kuting. Alright? Yung favorite niya. Then, this one, ito, I believe, kasama ang M. Ayan, basahin ko na lang. Ito, 7. M, C, M, ayan. O, da. Alam niyo yan, kompleto. So, this is a live challenge. I'll challenge all of you na nagdodrogay. Ayan. Okay, tingnan natin. Unang process natin, challenge natin si Kuting kasi, di ba, more than 2 minutes yung ginawa ng St. Luke sa kanya. At nakita natin, doon sa Senate hearing, mga kababayan, kung paano pagtakpan ni Jinggoy Estrada ang St. Luke's na tinatanong ni Senator Bato na bakit isa lang, bakit ito lang yung tinest ni Kuting. Ngayon, ang sabi nung doktor doon ay yun daw ang pinili niya. Ito lang ang favorite niya. Ngayon, ang sabi ni Senator Bato, pwede ba yun? Kung yung mga driver nga, yung mga nag-apply ng trabaho, hindi naman namimili na ito lang ang gusto niya. Alright? So ngayon, mga palangga, sabi ni, according to the doctor, 2 minutes lang daw. So tignan natin. Pero kasi, the fact na ang instruction, pag hindi mo yan sisunod, magiging invalid yan. You have to follow. Kung ikaw ay medical personnel like doctors, diba? You have to follow kung ano yung nakalagay dito. Alright? Ngayon, mga palangga, ito. Alright. So, ito yung laman. Okay? Tignan natin, ha? Nabasa ko na yung instruction, so hindi natin babasahin niya ng bonggang-bongga. Actually, kayo na pa ako naiihi. Pinigil ko lang yung aking ihi. So, bubuksan natin ng... Okay, buksan natin, ha? Ito yung favorite ni Kuting. Dalawa. I hope marami yung ihi ko para ma-cover natin. Okay, ito. Ang sabi dito, ayan. So, kung ito ay sa laboratory, dapat ito intact. Intact ito. Hindi mo muna siya, sabi dito, peel from right to left to reveal results. So, dahil wala pa yung specimen natin, hindi natin siya ipipeel, di ba? So, ito yung challenge para kay Marcos, bangag noon, bagag ngayon. So, ito po. Ayan. So, ang sabi sa instruction, ayan, di ba? Yan ang result dapat. Double bar, tignan natin. Double bar is negative. Yung dalawang pula na yan. Then yung isa ay positive. Yung isa naman ay invalid. So, gaano karami yung specimen na kukunin natin? Okay? Ay, bilangin nyo pala muna to from the start. Okay? From the start na binuksan natin lahat. Okay? Binuksan natin yung proseso kung 2 minutes or 3 minutes lang ba. Ayan, sabi dyan, ang minimum na specimen is 30 ml at least. Maximum is 110 ml. So, iihi tayo ng bonggang-bonggang, gagaganunin natin sa ating Kipayla Boom. Alright? So, buksan muna natin to. Okay? This one is the favorite ni Kuting. Okay? Ito ba yan? Okay. So, itong isa, 7 klase. Isabay na natin. Alright. Alright, isabay na natin ang bonggang-bongga. Ito. Okay. I-challenge natin lahat ng taga-presidential communications na mga addictus benedictus. Okay, yung mga addictus dyan, i-challenge natin. Alright, so tignan natin. At least this is like $30 something dollars. Yung isa, 19. Mura lang. Pero I don't know sa Pilipinas kung may ganito, ha. Okay? Na may ganitong available sa mga mercury drug. Okay, tignan natin. Okay, tapos iihi na ako. Iihi na tayo ng bonggang-bongga. Okay? Kasi gusto natin patunayan kay Marcos Jr. na kumasa sa challenge. Alright? Challenge. And St. Luke's, makinig kayo. Ganito ba? 2 minutes lang from the preparation, hand washing. Nakapaghugas na ako ng kamay. So, it's the same bottle. Okay? Pero ilagay natin to dito. Lagyan ko lang ng tanda. Itong tanda na to, yan, lalagyan natin. Ito yung sa 7 kinds of. Mag-start sa kayo ng timer nyo. Okay? Simula sa pag-ihi ko. Pero syempre, pag nasa laboratory ka, okay, you have to do the nag-hand wash na ako, di ba? But still, mag-gloves pa rin tayo kasi gagano tayo sa ihi. Ng bonggang-bongga. Alright? So, hold your breath. Iihi lang ako, pero hindi ko napapakita. Censored yun.
Diba? O, dyan lang muna kayo. Pero abang umiihi ako, nagdadakdak ako. Alright? So, iihi na ako ng bonggang-bongga, mga palangga. Iihi tayo. So, I challenge you live. Live ito. Okay? Live. Ayan. Sasahurin ko lang ang aking jihi. At ang, syempre, dati pakitang Kipaila Boom, di ba? Okay. Jihi tayo. Sinasahod ko na ng cup. Oh my gosh. Kaya na pa ako ihi mga palangga. Ayan. Parang naudlot na tuloy. Ayan. Tumutulo na yung aking urine sample. Mga kababayan, uminom ako ng maraming tubig at saka additional diuretics. Nag-tea ako, lahat ininom ko na cranberry juice para talagang dumami yung aking ihi. Oh my God. So ayan, teka lang, baka umapaw. Sandali, pipigilin ko lang kasi 2 bote to eh. Alright, pipigilin natin, 2 bote ng bonggang-bongga. Papakita natin yung aking ihi. Ay nako, ayan, isa na, okay. Yan, hindi masyadong kasi yan, hindi masyadong hindi masyadong madilaw yung ihi ko kasi ang dami ko ininom. Okay, my gosh. Okay, so sobra. Ayan, narinig yung ihi ko. Yun yung tira. Tira ng ihi. Pero dahil nga, yun nga lang, hindi ganun siya hindi siya ganun kadilaw. Para lang siyang water. Kasi, okay, dali lang. Narinig niyo ba ihi ko? Kasi pinigil ko to. Actually, umina ako kanina. So, sabi ko, kanina, dapat kanina pa tayo mag-vlog. Kaso lang na jebs ako. Hindi ka naman pwedeng mag-jebs na hindi ka iihi. Diba? Nare-reserve ko yung ihi ko. Nahihinis ako. Sabi ko, nadi-jebs ang lola nyo. Sabi ko nang gano'n, hindi naman pwede pigilin ang ihi at jebs lang ang i-release mo. Kaya mo, alam mo yung feeling na, ayan, narinig nyo. Alam nyo yung feeling na pinigil mo yung ihi mo, tapos putol-putol? Ayan, narinig ba sa mic? Nakakaloka, di ba? Ang daming ihi. Okay. Okay, so sige na. Ito na siya. Grabe, ang daming ihi. Oh, di ba? Ang daming ihi mga palangga. Sobrang bonggang-bongga. Okay. Dahil pinigil ko eh. My gosh. Isang galon yata yung ihi ko. Ayan. Yung tira na to ha. Tira na. Meron na tayong sample. Okay. Okay. Okay, wala na. Okay, at least wala na. Okay? So now, tignan natin. Tinayman nyo ba yon? Okay? So ito na yung sample natin. Alright? So sabi dito, okay, ipipil natin after 5 minutes. Okay? Ipipil natin after 5 minutes. So yung ihi ko parang tubig na lang. Ayan o, ba't ganito ihi ko? Ayan o. Ayan. Ngayon, ibig sabihin healthy ang ihi ko. Alright? So ngayon, iiwan natin ng ganyan. For 5 minutes. Ay, nag-flash daw ako. Oo nga pala. Hindi ako nag-flash. Wait lang. Yeah, okay. Tatanggalin ko na to. Alright? Kasi Okay. O, ayan. 5 minutes ha. Okay, 5 minutes. Mag-alcohol tayo ng bonggang-bongga. Okay, challenge accepted. Hindi nag-flash. Ayun, nakapag-flash na ako. Ayan, thank you for reminding me. Talaga naman. Pero sabi ni Mike Yat, hair follicle dapat. Okay, hair follicle dapat. Ngayon, mga palangga, eto na nga. Doon sa Senate hearing, ay talagang, teka muna, dadalhin ko na to. Pupunta tayo sa loob kasi nakaihi na ako ng bonggang-bongga. So, ilagay ko muna to sa box. Saan yung ito? Ito yung 7 kind of droge.
Okay? 7 kind of drugay. And this is the favorite ni Kuting. Alright? Tignan natin. After 5 minutes daw after 5 minutes, tsaka natin ipipeel off at i-reveal kung ako ba ay polboronic. Tignan natin kung ako ay polboronic. Okay, bibit-bitin ko na to, pupunta tayo sa ibang location. Pero i-blur muna natin kasi ayun, i-blur muna natin ng bonggang-bongga ang mga eksena. Kasi may dadaanan tayong blur natin. Tignan natin dito. Asan yung isa? Blur, blur, blur. Alright. Virtual background. Okay, blur natin. Alright, so dadalhin ko na kayo kasama itong mga specimen natin. Okay? I think I'll bring together. Ayan. Ito. Okay, let's go. Okay, let's go na. Okay, tignan natin dito. Di ba? Ang ating live pulburon test. Okay? Challenge. Mga palangga. Okay. Tignan natin ang eksenang kaganapan. Okay, tignan natin. Alright. Okay. So, 5 minutes. Teka lang, mag-start tayo ng timer. Okay? Dali lang Nag-timer na ba kayo? Okay, nag-timer na ba kayo ng bonggang-bongga? Okay, anong oras na? So, actually, may higit sa minuto na. May higit na 2 minuto yun, Alright. Clock. Siguro timer tayo ng 4 minutes kasi mukhang, let's say 4 minutes. Nag-timer ba kayo? Nag-time po, 2 minutes na? Okay. So, 2 minutes na daw. Okay, so 2 minutes. Okay, 4 minutes dito, ayan. May 2 minutes na to simula nung nilagay ko. Okay? Simula na nilagay natin, ay 2 minutes na. Tignan natin. Ito nag-time ako, 4 minutes ang nilagay ko dito. Nakita nyo? Ayan. Okay? So ngayon, mga kababayan, dito natin ita-challenge. Actually, si Kuting, si Marcos Bangag Jr., kung talagang, nilipat na dito. Alright. Kung talagang siya ay malinis, kung kaya niya nga mag more than 2 minutes and 2 minutes or less than 3 minutes, yung kanyang, okay, yung kanyang pulburon test, bakit ayaw niya ngayon magpa-pulburon test? Alright? Bakit ayaw niyang magpa-drugate test? Hindi na ganito. Alright? Mga kababayan, ba't nawala yung isa kong, ayan. Akala ko nawala yung isang, So, hindi na yung 8:54, umihi. Umihi ka, madam, 8:54. Okay, pero actually, 'di ba yung sabi ko nga yung pagkuha ng specimen ay magsisimula pa lang sa collection, okay? Documentation. Ito walang exactly na magsusulat-sulat pa tayo, may papel na ganun kasi wala naman tayo sa laboratory setting o hospital setting. Nasa bahay naman tayo, mukha naman tayo ni Syunga. Kung ilalagay ko pa yung pangalan ko, ganyan-ganyan, tapos date, 'di ba? Ganun 'yon. Date, name, address, o kung ano pa yung mga ibang information, isusulat pa kung anong, ito, let's say, kung ito ang gusto ni Kuting, yan, isusulat mo lahat. So, kung 7, katulad yung kay Inday Sara, yung sa kanya, 7 yun yung kay Inday. So, ito, ito yung nakapakita na natin kanina. So, napakadali lang ng challenge. Okay? Pero kay Marcos Jr., okay, hindi dapat urine lang. Okay? Dapat nga sa kanya, hair follicle. So, 5 minutes done na? Are you sure? Simula nung simula nung nilagay ko? Okay, is it 5 minutes? 5 minutes na daw. Pagbigyan na natin, 5 minutes na. Okay, susunod tayo. Okay? Alright, so 5 minutes na. Tignan natin, ang una, tanggalin natin yung blurry of vision. Tanggalin natin yung blur. Pakitanggal nga yung blur. Ito. Tanggalin natin yung hindi kasi makikita yung name. Sige, virtual. Okay. So, tatanggalin natin yung blurry of vision. Ayan. Alright. Ayun, may bulaklak pa doon.
Okay, so yung pakatagal nga yung isa sa blurry. Okay. So first is the favorite ni Kuting. Okay, natanggal na ba? Okay. Yan. Okay. Ngayon, tignan natin. Dadadadadan. Okay, tatanggalin na natin to, ipi-peel off natin. Ang instruction dapat ay dalawang, naku, baka mamaya palpak to tapos positive, mapapahiya tayo dito. Ayan, no? Dapat ito yung result natin, no? Dalawang ganyan. Nakita nyo, dapat yan, negative. Tignan natin. Mainit-init pa yung ihi ko. Okay. Okay, here. Mainit-init pa yung ihi ko. So, ang lola mo ay negative. Nakita mo? Dalawang bar. Oh, dalawang bar. Excuse me, kahit yosi, hindi ako nagyoyosi ng bonggang-bongga. Oh, ayan. Mainit-init pa ang aking jihi. Yes, ang ihi ko ay light. Kasi nga, uminom ng bonggang-bonggang, maraming water and everything and kung ano-ano pa. This one. Ito yung 7. Ito. Oh, ayan, ngayon pa lang siya nag-stop. So, itong 7, Chuva, ayan yung kung positive ba ako sa ganyan or what. Mainit-init pa rin yung ihi, parang pandesal. Kaya nga alcohol. Okay. So, nakita nyo ang dami. Ayan, no? So, dahil 7 siya, nakita nyo dalawa, yung mga bars. Oh, 1, 2. So, lahat, 7. 7 siya ay negative. Oh, so yan yung challenge natin. So, negative siya. So, ako naman kahit na i-hair follicle ako, bakit hindi? Buntis ka. I wish buntis ang lola nyo, no? So, negative ang, gusto nyo mag-challenge kayo, i-test nyo. Pero kasi, sayang naman yung pera, di ba? Ako, binili ko lang to kasi for the heck of our vlog. Pero sa totoo lang, sayang kasi 37 or ito 20, so 50 din ito. Di ba? Nang binili ko ng bonggang-bongga. So, ganun kadali. Negative si Maharlika at si Kuting, kayong lahat sa gobyerno. I challenge you. But not urine. Ako naman, di naman ako taong gobyerno. Di ba? Actually, kahit na magpakalangulango tayo sa magkapaglangulango tayo sa pulburon o kung ano man, wala namang teka, balik natin sa blurry of vision. Okay? Kasi parang ayan, ganun din naman 'yon. Pareho lang 'yon. All right. Parang yung focus na sa face lock ko. Okay, sabi ni John, what a challenge in America. We will do the challenge trending. Yes. So, challenge ko ang mga gusto kong, pero actually, dapat politiko. Okay? Hindi 2 minutes. Right? Then, Scorpion, Wiwilix. So, ibig sabihin, kuha ka ng GE ko, tsaka pahinga ng alcohol, kaloka, nagkakamot ako ng, yung aking, Alright. Ngayon, mga kababayan, lipat na sa YouTube. Sige palangga, lipat ka na sa YouTube, sabi ni T. Jude of Labo. Alright. So, ipadala sa mga Malacanang may extra pubic hair. Yan. So, ayun, I am negative. Okay, negative ako. Pero syempre, ako naman ay for the heck nga sa vlog at mapatunayan natin na I'm up sa kahit anong challenge. I don't know kung magkano yung hair follicle test dito pero what's the point me doing it? Hindi naman ako nanggannakaw ng kaban ng bayan. Hindi naman ako nang dodorobo. Hindi naman ako ang pasimuno ng gustong isalang ang Pilipino sa pakikipag-bang sa China. Hindi naman ako ang nagpapanalo sa loto. Just wait, sabi niya, just wait is 2 minutes. Mahigit 2 minutes, sabi niya. Sa preparation pa nga lang, di ba? Kaya nga pag nag-drugate test ka, nagpulburon test ka, magsisimula doon sa collection, doon sa pag-input ng data, 'di ba? Name, address, ang daming mga medtech diyan or lab technologist or doctor na nagko-conduct ng kanitong klaseng testing. Okay? Sabi ni Emma Rojas, sa silang nagpa-test paano kung gumagamit ng ibang klase ng D. Okay? So exactly. 'Di ba? I-compare nyo yung
test ni Inday Sara. Si Inday Sara, 7. Hanapin nyo dyan. 7, I think, yun ang, pinost ko yun sa Facebook ko eh. Tingnan natin kung ano yung pinatest ni Inday. Inday Sara, okay, shout out kay Inday. Okay, Inday Sara. Okay, ito. Tingnan natin dito kung makikita natin sa Facebook. Okay. Bakit message? Okay. Tingnan natin kung ilang klase ang ginawa ni Inday. Bakit si Kuting? Isa lang. Okay? Isa lang ng bonggang-bongga. Inday Sara Duterte. So, bakit ayaw ni Marcos magpa-drogate test ngayon? Kasi nga natatakot siya at hindi siya natatakot. Ayaw niyang malaman ninyo na siya ay positibo. Kasi nga naman, pag nalaman ninyo, ano gagawin niya? Papaya na wala siyang choice, dapat bumaba siya sa kanyang pwesto. Ito si Inday, marami. Okay, penicillin, meron siya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, 11 yung sa kanya. So, meron siyang 11. Lahat nandito. Lahat nandito na nakalagay. Okay? Lahat ng nandito, 7. Okay? 7 kinds of, 7 different kinds of testing. Tapos may additional pa siya. Bakit si Kuting, isa lang at 2 minutes lang? Nakita nyo, di ba, from the process, walang 2 minutes. Okay? Walang 2 minuto o 3 minuto na proseso from the collection of specimen. Pero gusto nilang, ayaw ni Marcos Jr. na gawin yung challenge na to. Kaya ang ano natin dito is pulburon test challenge o drogate test challenge sa lahat ng mga politikong mga bangag, lalo na yun dyan sa Senado. Katulad ni Jinggoy, o katulad ni Escudero, o magpa-test kayo. Okay, simulan ninyo. Lahat kayo dyan, kung talagang kakasa kayo, live, pero hindi yung ganitong test, hair follicle. Kasi kayo ay hinahawakan nyo ang pera ng bayan. Ang gawin mo, like ikaw, Senator, Escudero, ang gawin mo, habang nag-test ka, okay, magpakilay ka. O ang ibig ko sabihin, kung para kayo sa taong bayan, okay, cheese, okay, bago mo pigil-pigilan ang susunod na hearing, although may point ka naman, doon sa hearing na dapat yung mga irrelevant ay dapat hindi na ina-address dahil paulit-ulit na lang, may point ka naman doon. Pero the fact na meron kang picture with Kumar, yung nasasangkot nga doon sa pag inutusan ni Lisa Marcos, okay, na Bartek, okay, para bayaran etong si Romy Enriquez at saka si Eric Santiago o yung si Picoy. Ngayon, ikaw, kung talagang para ka sa bayan, bakit ayaw mong ikaw Jinggoy, kayong dalawa, dahil kayo ang maepal dyan sa Senado, pati si Subiri, humarap kayo sa salamin. Number 1, Escudero, humarap ka sa salamin habang nagkikilay ka. Okay? Kailangan pantay yung kilay mo. Kausapin mo, ano ang negosyo mo with Kumar na inutusan ni Lisa na i-bribe si Agent Morales? Ano ang iyong negosyo? Bakit ganun nyo na lang i-gang up? Okay? I-gang up si Agent Morales. Veronica Filipino Challenge, lahat tayo magpapulburon test, lahat post natin sa social media. Yes, magandang challenge yan. O lahat. Pulburon test challenge. Drogate test challenge. Mahirap bang gawin yan kung hindi ka nagpupulburon? Okay? Mag-inquire ako. Magpapa-hair follicle ako. Pero di ko lang kung mahal, hindi ko gagawin. Pero kung mga less than $100 lang, I will do it. Pero kung mahal, magkano ba ang hair? Mag-google nga kayo hair follicle challenge. Okay? Tsaka na mahaba, mag-research pa tayo. So, mag-inquire ako dito sa Jamaica kung magkano yung hair follicle. Basta below $100 lang ako.
Pag lumagpasan, jutang Gina na si Kuting ang magpa-hair follicle challenge. Di ba? Ipa-trending nyo to. Ano sabi? 10 lang daw yung kit sa Walmart. Binili ko to sa sa Walgreens. I-google nyo yung presyo. Ito, 30 something. Google nyo naman kahit sa Pilipinas kayo. Itong isa, parang 17 or 19. Ay, may resibo to. Akin na kayo resibo dyan sa plastic. Yan. Akin na palangga yung resibo sa plastic. Nandyan Pakita natin para sa transparency. Okay? Tignan natin. Okay? Okay. Tignan natin ang kanyang okay. Okay, magkano? 31. Okay, ito 31.99. 31.99. Teka, wait. 31.99. Tapos yung isa 70.99. Okay? Okay, ito muna ha. Okay, yung isang lang, yung favorite ni Kuting, takpan lang natin yung mga ibang eksena. Okay, so tignan natin. Nakita nyo? Shopping. Okay, tignan natin to. Tagalin natin yung blurry of vision. Okay, tagalin natin si blurry. Okay, camera, virtual background. Okay, nan natin. Para makita ninyo. Okay, Drogi, confirm, 1 drug. Okay, ayan. Ito, tiyan mo. 17.99. Nakita nyo? 17.99. Ayan yung para sa C. Okay, this is from Walgreens. 17.99. Okay? Next. Next. Okay, ito ay okay, this one, ito. Yung isa, 31.99. Okay? 31.99. Okay, tignan natin ha. So, pwede ito gawin. Okay? 31.99 ng bonggang-bongga. Okay. Bonggang-bongga. Okay? 31.99. Okay? So, bumili kayo 31.99. Dali, asan? Ka makita. Okay, 31. Ito pala. 31.99. Ayan, 31.99. So, i-challenge yung mga sarili ninyo. Okay? Watching from Davao, Philippines, sabi ni Flor Delin. Okay? Ngayon, mga palangga, on the spot, test live hair follicle, sabi ni Pilipinas kung mahal. Uy, thank you. Ka Eric, ito ba yung legit? Baka kasi may gumagaya ng page nyo, ha? Ka Eric at saka Doc Lorraine Badoy, okay? Sabi ni Eric T, exempted si Sir Bato kasi walang buhok. Oo nga naman, Okay, sabi ni Maria Brescio, hair follicle drug test, 6 panels, 150. 7 panel, 225. Panel, 260. Talaga? Ay, naku, hindi ako magpapa-hair follicle. Si Marcos Jr. muna. Ang mahal niya, 150. Alam mo namang, alam ko namang wala akong bisyo. Hindi ko gagawin yan. Si Marcos Jr. dapat. Kung 150, that's too much money. Marami pa tayong maitutulong dyan sa 150 na yan. Bigyan na lang natin kay JM, kay Jonathan Morales. Anyway, mga palangga. So, nakita nyo kung paano siya ito, sabi ni MJ Rich, okay, dito sa Korea yearly may medical check-up para sa 5 kinds of, okay, kaya no need magpa-drug test lahat ng citizen. Okay. So, gusto nyo lang naman i-challenge pero alam nyo naman hindi kayo nagdodroge. Bakit pa kayo bibili ng kit na to? 'Di ba? Parang sira. Pero ang sa akin lang, just to prove a point na walang 2 minutes from the collection of specimen. To prove a point na kaya mag-live ng Drogate test, okay, ng hair follicle kung gusto ni Marcos Jr., okay? Ayan. Dali. Okay, blur mo na nga yung natin, yung isa. Yung isa, right? Okay. Drug test challenge, sabi ni Tan Laksan Imol. Okay. So, okay, public hair follicle
PBM, sabi ni Jabs Salazar. So yun na nga yung sinasabi ko sa inyo. Bakit napakahirap gawin kay Marcos Jr. itong challenge na gusto natin na mangyari as kayo taxpayers? Kasi pinamumugaran tayo ng mga polboronic. Di ba? Bakit siya, ito, by the way, yung si Sayarot, may nag-text sa akin. I don't know kung binalita pa. Acquitted. Imagine mo, nahulihan yon ng almost 2 tons na intercept sa Australia. Na kasama ni Marcos Jr., ni Lisa, ni Tambalos do sa New York. Nahulihan actual na nagmamanufacture ng pulburon, ng shab-shab. Ito, may nag-text sa akin, ayon sa ating mga informante. Ayan. I don't know kung nabalita na ito. Acquitted siya kasama nung mga kanyang taga-timpla, taga-luto ng pulburon. Kaya sa Pilipinas, walang hustisya. Dahil hawak na nila ang lahat, kaya nilang baliktarin. Remember, sinabi ko, yung Sayarot na yon, yung nahuling nagmamanufacture, ng mga pulburon, ng mga shab-shab. Ang ginawa doon ng gobyernong Bangag, imbis na bigyan ng award o i-promote yung nakahuli kay Sayarot, yun ay tinanggal at tinamnan ng mga kaso. Taga-PIDEA yun, mga PIDEA agents yun. The same thing with Morales. Nahulihan na yung BFF ni Marcos Jr., na picturean lahat, na intercepting trabaho ng matitinong PIDEA agents like Morales. Nung nahuli, di ba, ulit-ulit nating binabanggit dito, binigyan pa ni Marcos Jr. ng security. At bago pa siya nahuli, kasama ni Marcos Jr. sa New York sa kanilang mga state visit. Di ba, kung natatandaan ninyo, ang taong ito na dapat i-appoint ito ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr., doon sa Bureau of Customs para maging kasabwat ni Lisa sa kanyang mga illegal na pagninegosyo. Ngayon, ito, dated, anong date nito? Muntinlupa City Regional Trial Court, Branch 205. Okay? Ang presiding judge, okay, i-google nyo nga to kung baka may picture ni Kumarto. Ang presiding judge ay si Lizelle, Aquiatan. Alright. Yan ay sa Muntinlupa. Kasi send lang sa atin, Republic of the Philippines National Capital Judicial Region, Branch 205. People of the Philippines, criminal case number for violation of Section 8, Article Di ba sabi ko sa inyo, non-bailable ito. Pero dahil kasama ni Lisa, ni Marcos Jr. sa kanilang travel, kasama ni Martin Romualdez, di ba, nakalabas ito kahit non-bailable. Ito yung pinupoint natin na ang presidente nyo ay bangag noon, bangag ngayon. Okay? Natin. Para makita nyo. Naguray-guray na kasi yung mic natin. Alright. Sabi dito, people of the Philippines versus, okay, yung mga pangalan. Yung mga pangalan, yung nung gabing yun na nahuli sila, di ba? Si alias Tisoy, tapos yung pangalan dito nadali lang kasi parang maguray-guray na ako, ganun na lang natin. I think, tingnan mo nga kung okay, kung nakalapag. Yeah, I think that's okay. Okay. Yeah, para naman makita nyo yung aking shirt. Ngayon, ayon dito, dated, anong date to? Okay. Ang date ay, okay. Basta, hindi ko lang kung nasa dyaryo na ito, kung naiulat na ng mainstream, kung naipasa na ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. sa mga media para sabihin na, ayan, na-acquit na. So, ayon sa ating puting ahas, talagang wala na tayong hustisya sa Pilipinas. Nahulihan ito pero na-acquit ng bonggang-bongga. Ngayon, ito. Basahin ko Saan na yun? Okay, wherefore, premises considered the court hereby finds accused, Okay? Accused not guilty.
Okay? Number 2, ito nga si Sayarot, not guilty, unacquitted. Nasaan ang hustisya ng Pilipinas? Na-acquit, nahulihan, tinrabaho ng mga PIDEA agents. Hindi lang PIDEA agents, yung iba pang mga connecting agencies na kung saan ang mga PNP, drug, chuva, department or whatever, hindi ko alam kung ano exact word na yun. So ngayon, wala na. So ngayon, magkano o ano ang ginawa ni Marcos Jr. na itong mga huling-huli na sa akto na pumuslit o nagmanufacture ng pulburon, sila ang mga nakakaligtas. Pero yung mga taong nag-i-express ng kanilang sentimiento, katulad na lamang ng ako, di ba? Katulad na lamang ng SMNI at ay pilit nag-ipasara dahil nag-i-express ng kanilang sentimiento at mga katotohanan laban sa bangag na gobyerno. Bakit itong nahulihan ng 2 tonelada actual at yung na-transport papuntang Australia na intercept ng Australian Federal Police? Ang Australian government at ang Pilipinas ay work together pa para masabat yun at para matrace back kung saan nanggaling yung 1.8, almost 2 tons din, di ba? Parang ang hilig nila sa 1.8. Basahin nyo yung kay Sayarot, halos almost 1.8 din yun. Favorite ba nila yung 1.8 tons na shab-shab o pulburon? So nakikita niyo mga kababayan, bakit ito high crime? Sinisira ang kinabukasan ng taong bayan. Bakit ito naa-acquit? Harap-harapan, may ebidensya. Nandoon, pinakita ko sa inyo na yung bahay sa Alabang, 2 bahay na nirentahan nitong Sayarot na to, naka-attach doon sa kanyang sa kontrata ng bahay. Yung isa yata doon, binili niya yung isa renta. So, babalikan natin yon. Nakalagay yung pangalan niya na siya ay tenant sa bahay na yon. Nakalagay, nasa mainstream media po yan. Nahulihan ng tone-toneladang pagluluto ng shab-shab. Pero dahil isinasama ni Bangag Jr. at ni Lisa Marcos, Bartek, Lisa Per, kidnapper, lahat na. At ni Martin Romualdez at iba pang mga kasabwat nila. Bakit ito ay absuelto? Nakita nyo, pero ang mga nag-i-express ng malayang pamamahayag gustong ipakulong ni Lisa, ni Marcos Jr. Katulad muli ng SMNI natin. Bakit si Morales, balik tayo kay Morales, na nagtestify doon sa Senado na siya ang pumirma nung gabing yun na may lumapit ng March 11, nung lumapit ang confidential informant sa kanya na si Marcos Jr. ay isang bangag. Bakit siya ngayon ay binagang up dyan sa Senado na para siya ang kriminal, siya ang gumagawa ng masama? Nakikita ninyo kasi bangag si Marcos Jr. Alam ng kahit ng mga socialite alta o mga showbiz personalities, alam nila na si Marcos Jr. noon hanggang ngayon ay bangag. Meron dyan na laging nasa likod ni Lisa, okay, na kapwa ko Pokling, na nagsisimula ang pangalan niya sa letter J. Okay? J. Alam niya ng mga taga-showbiz, letter J. Doon pa lang, nung nasa Pilipinas ako, ang sinasabi sa akin, yan ang isa sa mga nagsusupply ng droge kay Lisa at kay Marcos Jr. para isinghot ni Marcos Jr. Sino ang nagsabi sa akin yan? Yung designer na pinromote ko. Okay? Yung designer na prinomote ko, ayan, magkabukoy nga na kayo. Ikaw designer akala mo man na maano ka, magwawagi ka. Oy, Lisa, gusto mo malaman. Yan, paano ko nalaman to? Yung designer na nagkikisa sa'yo na walang pambayad sa kuryente, okay?
Ang sinabi niya sa akin, tandang-tanda ko na si Jay. Okay? Hindi yung Jay na hindi yung Jay na makeup artist, hindi yon. Jay na Ilonggo na na-meet ko. Ikaw, Jay, balaan mo na. Ilonggo, talang ka, Ilonggo ka man. Siling sa akon, okay, sa nag-kiss asa kay Lisa, ikaw kuno ang nag-supply sang droge kay Lisa at kay Bongbong, siling niya sa akon.